Dear Admin, kumusta po kayo at ang lahat ng patuloy na sumusubaybay sa inyong programa? Ako po si Ethan at bago ko simulan ang aking kwento, gusto ko sanang sabihin na kung makikita ninyo ako ngayon at malalaman ninyo kung ano na ang buhay ko, marahil ay hindi kayo maniniwala kapag sinabi kong minsan ay naging houseboy at hardinero lamang ako sa isang malaking bahay sa Maynila. Ngayon ay nagtatrabaho ako sa Dubai bilang isang finance professional sa isang malaking restaurant business. Sanay na akong pumasok sa isang lugar na nakaayos ang lahat, may mga taong naghihintay sa aking mga desisyon at may mga responsibilidad na dati ay hindi ko man lang pinapangarap na hahawakan ko. Pero bago ko narating ang buhay na ito, dumaan muna ako sa isang napakahabang proseso. At ang lahat ng yon ay nagsimula sa isang simpleng pangarap ng isang batang lalaki mula sa Camarines Sur. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya sa Camarines Sur. Hindi naman kami nagugutom, pero hindi rin sapat ang kinikita ng pamilya namin para masabi kong madali ang buhay. Bata pa lamang ako ay alam ko nang kailangan kong magsikap kung gusto kong magkaroon ng magandang kinabukasan. Mahilig ako sa mga numero at mabilis akong matuto kapag tungkol sa pera, pagbabudget at pagkukuwenta ang pinag-uusapan. Kaya habang lumalaki ako, isa lang ang malinaw sa isip ko. Gusto kong makatapos ng kolehiyo at maging accountant. Hindi ko alam noon kung saan ako dadalhin ng pangarap na yon. Ang alam ko lang, ayokong habang buhay na umaasa sa kung ano lang ang meron kami. Gusto kong magkaroon ng propesyon at balang araw ay makatulong din sa pamilya ko, lalo na sa mga magulang kong pagsasaka lang ang alam na hanap buhay. Pero may mga pagkakataon talagang nauuna ang pangangailangan bago ang pangarap. Habang papalapit ako sa edad na kailangan ko nang magdesisyon para sa aking kinabukasan, naging malinaw sa akin na mahihirapan akong pag-aralin ng pamilya ko hanggang kolehiyo. Ayaw kong maging pabigat, kaya nagdesisyon akong pumunta sa Maynila para maghanap ng trabaho. Hindi madali ang desisyong iyon. Sa totoo lang, natatakot ako. Hindi ko pa kabisado ang Maynila, wala akong sariling pera, at hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin doon. Pero mas malakas ang kagustuhan kong makapag-aral kaysa sa takot ko. Sa pamamagitan ng isang kakilala, nairekomenda ako sa isang mayamang mag-asawa na nangangailangan ng taong maaaring mag-alaga ng kanilang malawak na garden at tumulong din sa ilang gawain sa bahay. Ang pangalan nila ay si Sir Gabriel at Ma'am Bianca. Hindi ko pa sila kilala noon, pero nang unang marinig ko ang tungkol sa kanila, sinabi sa akin na malaki ang kanilang bahay at kailangan nila ng dagdag na kamay dahil napakalawak ng kanilang property. Ang una kong inisip ay baka mahirap ang trabaho, pero tinanggap ko agad dahil para sa akin, ang mahalaga ay magkaroon ako ng pagkakataong kumita at makapagsimula. Pagdating ko sa kanilang bahay, hindi ko maikakailan na napahanga ako. Sanay ako sa simpleng bahay at bakuran sa Bicol, pero ibang-iba ang lugar na yon. Nasa isang exclusive village sa Maynila ang kanilang bahay at para sa isang taong kagaya ko na unang beses makakita ng ganoong kalaking property, para akong pumasok sa isang mundong hindi ko nakasanayan. Malaki ang bahay, malawak ang bakuran, may swimming pool at halos bawat sulok ng garden ay may halaman. May mga ornamental plants, mga punong namumunga, mga bulaklak at isang bahagi ng property na may gulayan. Mayroon ding maliit na kubo at malawak na damuhan na maayos na inaalagaan. Hindi biro ang pag-aalaga sa ganoong kalaking garden. Kailangan kong gumising ng maaga para magdilig ng mga halaman, maglinis ng mga tuyong dahon, mag-check ng mga halaman kung may peste at tiyaking maayos ang paligid. May isa pa akong kasamang hardinero na si Kuya Arnel, kaya hinahati namin ang trabaho. Siya ang mas sanay sa paggamit ng lawnmower
at sa pagputol ng damo, habang ako naman ay mas komportable sa gulayan dahil lumaki ako na sanay sa mga halaman at pagtatanim. Bukod sa gardening, tumutulong din ako sa mga kasambahay kapag may kailangang buhatin o linisin na mahirap abutin. Sa mga unang araw ko roon, tahimik lang ako. Hindi ako yung tipo ng empleyadong palaging nakikipagkwentuhan. Mas gusto kong matapos muna ang trabaho bago ako makipag-usap. Alam kong malaking oportunidad ang napunta sa akin at ayokong masayang yon. Lagi kong iniisip na bawat araw na pumapasok ako sa trabaho ay isang araw na mas malapit ako sa pangarap kong makapag-aral. Mabuti naman ang trato sa akin ni Sir Gabriel at Ma'am Bianca. Hindi nila ako pinabayaan at hindi rin nila ipinadama na mababa ang tingin nila sa akin dahil houseboy at hardinero lang ang trabaho ko. Lalo na si Sir Gabriel. Napapansin niyang mabilis akong matuto at hindi ako kailangang paulit-ulit na utusan. Kapag may ipinaliwanag siya sa akin, ginagawa ko agad. Kapag may problema sa garden, sinusubukan ko munang ayusin bago humingi ng tulong. Siguro iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit unti-unti niya akong pinagkatiwalaan. Habang tumatagal, napansin ko rin na kakaiba ang pagsasama ng mag-asawa. Hindi ko naman dapat pakialaman ang personal nilang buhay dahil amo ko sila. Pero kapag araw-araw kang nakatira sa isang bahay, mapapansin mo rin ang mga bagay na hindi nila sinasabi. Mag-asawa sila, pero hindi sila palaging magkasama. May mga pagkakataong sabay silang nasa bahay, pero halos hindi nag-uusap. May sarili silang mga kwarto at may mga araw na ramdam mong may hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Minsan ay nagkakaroon sila ng pagtatalo dahil sa selos. Hindi ko alam ang buong dahilan noon at hindi ko rin gustong alamin. Ang alam ko lang, may mga pagkakataong tahimik ang buong bahay pagkatapos nilang magtalo. Kapag ganoon, mas lalo akong nagiging maingat sa kilos ko. Ayokong mapasama sa anumang problema ng mag-asawa. Nandoon ako para magtrabaho at mag-aral, hindi para makialam sa kanilang pagsasama. May mga kwento rin ng ibang kasambahay tungkol sa kanilang mga amo. Pero hindi ako basta naniniwala sa lahat ng naririnig ko. Si Ate Marites, na isa sa pinakamatagal nang nagtatrabaho sa bahay, ay minsang nagsabi sa akin na matagal nang may problema ang mag-asawa. Hindi raw simple ang mga pagtatalo nila at matagal na rin daw silang may mga hindi pagkakaunawaan. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ko yung problema. Mas mabuting mag-focus ako sa trabaho. Sa kabila ng mga bagay na yon, may isang pangyayari na tuluyang nagbago sa direksyon ng buhay ko. Isang araw, matapos ang ilang buwan kong pagtatrabaho, nagkaroon ako ng lakas ng loob na kausapin si Sir Gabriel. Matagal ko yung pinag-isipan dahil nahihiya ako. Alam kong malaking pabor ang hinihingi ko at ayokong isipin niyang inaabuso ko ang kabaitan niya. Pero kung hindi ako magsasalita, wala rin namang mangyayari sa pangarap ko. Sinabi ko sa kanya na gusto kong ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Kahit pampublikong kolehiyo lamang sana, basta may paraan akong makapag-aral habang nagtatrabaho. Sinabi ko rin na handa akong mag-adjust sa schedule at hindi ko pababayaan ang trabaho. Hindi ako humingi ng malaking bagay. Ang gusto ko lang ay magkaroon ng pagkakataong makapag-aral. Hindi ko makakalimutan ang sagot niya. Pumayag si Sir. Hindi lang niya ako pinayagang mag-aral. Sinabi rin niyang tutulungan niya ako sa mga gastusin na kailangan ko para makapagpatuloy. Patuloy pa rin ang sweldo ko bilang empleyado at bibigyan din niya ako ng allowance para sa mga pang-araw-araw kong pangangailangan. Para sa isang taong katulad ko na halos sumuko na sa pangarap na makapagkolehiyo dahil sa kakulangan sa pera, napakalaking bagay noon. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, umakyat ako sa kwarto ko at matagal akong tahimik. Hindi ko alam kung matatawa ba ako, maiiyak o magpapasalamat.
Ang tanging alam ko, sa unang pagkakataon, matapos kong umalis ng Camarines Sur, naramdaman kong baka posible pala talaga ang pangarap ko. Baka hindi pala habang buhay akong magiging simpleng manggagawa. Baka may pagkakataon akong maging accountant balang araw. Nagsimula akong maghanda para sa kolehiyo habang patuloy na nagtatrabaho sa bahay. Maaga akong gumigising para sa garden, tinatapos ang mga pangunahing gawain at pagkatapos ay naghahanda para sa klase. Hindi madali ang pagsabay ng trabaho at pag-aaral, pero sanay ako sa pagod. Ang mas mahirap para sa akin ay ang pag-a-adjust sa bagong mundo. Galing ako sa isang simpleng lugar sa Camarines Sur, tapos bigla akong nasa Maynila at nag-aaral habang nagtatrabaho sa isang napakayamang pamilya. Unti-unti, nagbago rin ang tingin ko sa sarili ko. Dati, kapag may bisita sa bahay at tinatanong kung ano ang trabaho ko, nahihiya akong sabihin na houseboy at hardinero ako. Pero habang nag-aaral ako, natutunan kong walang nakakahiya sa marangal na trabaho. Ang mahalaga ay alam ko kung bakit ko ginagawa ang lahat ng iyon. Sa bahay naman, unti-unti rin akong naging mas malapit sa pamilya ni Sir Gabriel at Ma'am Bianca. Hindi na lamang ako yung bagong hardinero na inutusan kung ano ang gagawin. Mas nagtitiwala na sila sa akin. Kapag may kailangang ayusin sa garden, alam nilang maaasahan nila ako. Kapag may kailangang tulungan sa bahay, kusa akong kumikilos. At habang lumalaki, ang tiwala nila sa akin, mas marami rin akong napapansing bagay tungkol sa kanilang pamilya. Pero kahit naging mas malapit ako sa kanila, hindi ko pa rin maintindihan noon kung gaano kalalim ang problema sa pagitan ng mag-asawa. Nakikita ko ang distansya nila, ang mga pagtatalo, at ang mga panahong parang dalawang magkahiwalay na tao lamang sila na nagkataong nakatira sa iisang bahay. Hindi ko alam na balang araw, ang problema ng mag-asawa ay magiging bahagi rin ng buhay ko. Ang alam ko lang ay mayroon na akong enrollment, mayroon akong trabaho, at mayroon akong bagong pag-asa. Sa umaga, ako ang hardinero na nagdidilig ng mga halaman at naglilinis ng bakuran. Sa ibang oras, ako naman ang estudyanteng nakaupo sa classroom at nangangarap na balang araw ay makapaghawak ng mga financial records sa isang malaking kumpanya. Hindi ko alam noon kung saan ako dadalhin ng desisyong yon. Hindi ko alam na ang simpleng paghingi ko ng pagkakataong makapag-aral ang magiging unang hakbang patungo sa buhay na meron ako ngayon sa Dubai. Hindi ko rin alam na ang bahay na yon, ang mga taong nakatira roon, at ang pamilyang minsang nagbigay sa akin ng pagkakataong makapag-aral ay magiging bahagi ng pinakamahahalagang desisyon na gagawin ko sa buhay. Ang alam ko lamang noon, isang binata lamang akong galing Camarines Sur na may isang pangarap. Gusto kong makatapos. Gusto kong maging accountant. At kahit hindi ko alam kung gaano kahirap ang paglalakbay na naghihintay sa akin, handa akong gawin ang lahat para makarating doon. Dahil sa araw na yon, hindi na lamang ako isang houseboy na naghahanap ng trabaho sa Maynila. Isa na rin akong estudyanteng may pangarap. At habang patuloy kong hinahati ang oras ko sa pagitan ng garden, bahay at classroom, hindi ko alam na unti-unti nang nagbabago ang tingin sa akin ng mga taong nakapaligid sa akin. At higit sa lahat, hindi ko pa alam na ang pag-aaral na yon ang magiging susi sa isang buhay na hindi ko kailanman inakala na mararanasan ko. Sa panahong iyon, ang iniisip ko lang ay ang makatapos. Hindi ko alam na pagdating ng araw, ang pangarap kong iyon ang magdadala sa akin mula sa Camarines Sur, papuntang Maynila, at kalaunan ay sa isang bansang libu-libong kilometro ang layo mula sa Pilipinas. Admin, habang patuloy kong binabalikan ang mga nangyari sa buhay ko, masasabi kong ang mga sumunod na taon, pagkatapos kong magsimula sa kolehiyo,
ang isa sa pinakamahahalagang bahagi ng aking buhay. Mas naging abala ako noon dahil kailangan kong pagsabayan ang pag-aaral at pagtatrabaho, pero hindi ko iyon tinitingnan bilang pabigat. Sa halip, naging inspirasyon ko iyon. Alam kong may taong nagbigay sa akin ng pagkakataon, kaya ayokong sayangin ang tiwala sa akin. Sa umaga ay tumutulong ako sa mga gawain sa bahay at sa garden. Pagkatapos ay pumapasok ako sa klase. At kapag may natitirang oras, ay nag-aaral ako para sa mga subjects ko. Hindi naging madali, pero bawat semestreng nalalampasan ko ay parang isang maliit na tagumpay para sa akin. Habang tumatagal, napansin ni Sir Gabriel na hindi lamang ako masipag sa mga pisikal na gawain. Mahilig talaga ako sa numbers at mabilis akong makaintindi kapag tungkol sa pera at records ang pinag-uusapan. Dahil may sarili siyang negosyo, paminsan-minsan ay may ipinapagawa siyang simpleng bagay sa akin na may kinalaman sa pag-aayos ng mga resibo, paglista ng ilang gastusin, o pag-check ng mga figures. Siyempre, hindi naman ako agad binigyan ng malalaking responsibilidad. Pero malaking bagay na para sa akin na unti-unti niya akong hinahayaan na matuto tungkol sa business side ng kanyang kumpanya. Doon ko unang naramdaman na may posibilidad pala talagang magamit ko ang pinag-aaralan ko habang nasa kolehiyo pa lamang ako. Dati, pangarap ko lang maging accountant. Ngayon, nakikita ko na kung paano talaga gumagalaw ang isang negosyo. Mas lalo akong ginanahan sa pag-aaral. Kapag may assignment kami tungkol sa accounting, mas naiintindihan ko dahil may mga bagay akong nakikita sa totoong buhay. Kapag pinag-uusapan namin ang tungkol sa financial records, budgeting, at business operations, naiisip ko ang mga simpleng gawaing ipinagkakatiwala sa akin ni Sir Gabriel. Hindi ko rin makakalimutan kung paano niya ako unti-unting tinuring na parang isang taong may potensyal at hindi lamang empleyado. Hindi niya ako minamadali at hindi rin niya ipinaparamdam na may utang na loob ako sa kanya sa bawat pagkakataong tinutulungan niya ako. Pero ako mismo ang naglagay ng pressure sa sarili ko. Gusto kong patunayan na tama ang desisyon niyang pag-aralin ako. Sa kabilang banda, habang mas nakikilala ko sina Sir Gabriel at Ma'am Bianca, mas lalo ko ring nakikita ang problema sa kanilang pagsasama. Noon ko napagtanto na hindi pala simpleng selos lamang ang pinagmumula ng kanilang mga pagtatalo. Matagal na silang mag-asawa, pero hindi sila nagkaroon ng anak. Marami na silang pinagdaan ng pagtatangka at mga pag-uusap tungkol sa kanilang kinabukasan bilang mag-asawa. Pero hindi pa rin sila nagkaroon ng sariling pamilya na matagal nilang inaasam. Hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa ang mas nasaktan dahil sa sitwasyon. Ang alam ko lamang, habang lumilipas ang panahon, mas nagiging tahimik sila sa isa't isa. May mga pagkakataong nasa iisang hapag sila, pero parang magkahiwalay ang kanilang mundo. Kapag may bisita, maayos silang mag-asawa at napakaganda nilang tingnan. Pero kapag kaming mga kasambahay na lamang ang nasa bahay, ramdam namin na may malaking problema sa pagitan nila. May mga pagkakataong nagtatalo sila tungkol sa maliliit na bagay na alam kong hindi naman talaga ang tunay na dahilan ng kanilang galit. Minsan ay tungkol sa trabaho, minsan tungkol sa mga taong nakakasalamuhan nila, at minsan naman ay tungkol sa mga bagay na hindi ko na maintindihan. Kapag nangyayari iyon, tahimik kaming lahat. Ayaw naming marinig o makita ang problema nila. Pero mahirap iyon kapag nasa iisang bahay kami. Si Ate Marites ang isa sa mga unang nakapagpaliwanag sa akin kung bakit tila ganoon ang sitwasyon ng mag-asawa. Hindi niya naman sinabi sa akin ang lahat dahil ayaw din niyang mangialam. Pero sinabi niyang matagal nang may hindi pagkakaunawaan sina Sir Gabriel at Ma'am Bianca. May mga bagay daw na hindi nila napag-uusapan ng maayos at may mga bahagi ng buhay ni Sir Gabriel
na hindi lubos na nauunawaan ni Ma'am Bianca. Noon, hindi ko yun gaanong pinansin. Bata pa ako at mas interesado ako sa pag-aaral kaysa sa problema ng mga amo ko. Pero habang tumatagal, mas lalo kong napapansin ang mga bagay na hindi sinasabi ng direkta. Lalo kong napansin yon kay Sir Gabriel. May mga araw na tahimik siya at parang malalim ang iniisip. Kapag nag-uusap kami tungkol sa negosyo, maayos siya at seryoso. Pero kapag personal na usapan na, parang may pinipigilan siyang sabihin. Hindi ko siya pinipilit. Hindi ko namang karapatan na alamin ang lahat ng problema niya. Hanggang isang araw, siya mismo ang nagbukas sa akin tungkol sa isang bahagi ng kanyang buhay na matagal niyang itinago. Sinabi niya sa akin na may mga bagay siyang matagal nang hindi kayang sabihin kay Ma'am Bianca. Isa na rito ang tungkol sa kanyang pagkatao at sa kanyang attraction. Hindi siya komportable na pag-usapan niyon sa ibang tao dahil alam niyang maraming maaaring humusga sa kanya. Matagal niyang pinipilit na itago ang bahagi ng kanyang sarili dahil ayaw niyang mawala ang kanyang asawa, ang kanyang reputasyon, at ang respeto ng mga taong nakapaligid sa kanya. Para sa akin, malaking bagay ang ginawa niyang pagsasabi sa akin. Hindi dahil kailangan kong malaman iyon, kundi dahil ipinakita niyang pinagkakatiwalaan niya ako. Hindi ko siya hinusgahan. Sinabi ko lang sa kanya na naiintindihan ko kung bakit mahirap para sa kanya ang sitwasyon. Hindi ko rin sinabi na alam ko kung ano ang dapat niyang gawin dahil sa totoo lang, hindi ko naman alam. Ang alam ko lang ay may taong nasa harap ko na matagal nang may dinadalang problema at kailangan lang ng isang taong makikinig. Doon nagsimulang magbago ang tingin ko kay Sir Gabriel. Hindi na lamang siya ang mayamang amo na nagbigay sa akin ng trabaho at pagkakataong makapag-aral. Nakita ko rin siya bilang isang taong may sariling takot, problema, at mga bagay na hindi niya kayang ipaliwanag sa lahat. Mas naging maingat din ako sa pakikitungo sa kanya pagkatapos noon. Hindi ko gustong abusuhin ang tiwalang ibinigay niya sa akin, lalo na't alam kong napakalaki ng agwat ng aming buhay. Siya ay isang matagumpay na businessman at ako naman ay isang estudyanteng dating houseboy lamang. Kaya kahit nagiging malapit kami sa isa't isa bilang magkakilala at bilang employer at employee, pinananatili ko pa rin ang respeto ko sa kanya. Ganito rin ang nangyari sa relasyon ko kay Ma'am Bianca. Habang tumatagal, mas naging komportable siyang makipag-usap sa akin. Hindi naman palagi tungkol sa problema nila ni Sir Gabriel. Minsan ay tinatanong niya ako tungkol sa pag-aaral ko, kung kumusta ang mga subjects ko, at kung nahihirapan ba ako sa schedule ko. Kapag alam niyang may exam ako, minsan ay pinapaalalahanan niya akong huwag masyadong magpuyat. May mga pagkakataon ding nagkukuwento siya tungkol sa sarili niyang buhay. Doon ko nakita kung gaano siya nasasaktan sa sitwasyon nila. Hindi lamang dahil hindi sila nagkaroon ng anak, kundi dahil pakiramdam niya ay unti-unti niyang nawawala ang asawa niya kahit magkasama pa rin sila sa iisang bahay. Hindi ko alam kung bakit ako naging taong napagkukwentuhan nila. Siguro dahil hindi ako bahagi ng kanilang social circle. Hindi ako businessman, hindi ako kaibigan ng kanilang mga kaibigan, at wala akong dahilan para ikwento sa ibang tao ang mga bagay na sinasabi nila sa akin. Para sa kanila, marahil ay safe akong kausap, pero hindi ko inaasahan na dahil doon, lalo akong magiging bahagi ng problema nilang mag-asawa. Sa paglipas ng panahon, naging mas malinaw sa akin na pareho silang may pangangailangan na maramdaman na may nakakaintindi sa kanila. Si Sir Gabriel ay may mga personal na bagay na matagal niyang itinatago. Si Ma'am Bianca naman ay may sakit na dulot ng pakiramdam na hindi niya lubos na makuha ang atensyon at pagmamahal ng asawa niya. At ako, nasa gitna nila. Sa totoo lang, may mga pagkakataong nalilito rin ako. Hindi ko alam kung hanggang saan ang dapat kong pakikialam. May mga araw na iniisip kong baka mas mabuting lumayo ako
at mag-focus lamang sa pag-aaral. Pero hindi rin ganun kadali dahil nakatira ako sa bahay nila at doon ko rin ginagawa ang trabaho ko. Ang isang bagay na lagi kong pinanghahawakan noon ay ang pangarap ko. Kahit gaano kakomplikado ang paligid ko, hindi ko nakakalimutan kung bakit ako naroon. Gusto kong makatapos ng accountancy. Gusto kong magkaroon ng propesyon. Gusto kong dumating ang araw na hindi na ako umaasa sa kabaitan ng ibang tao para magkaroon ng kinabukasan. Habang lumalaki ako at nagiging mas mature, mas nagbabago rin ang dynamic sa loob ng bahay. Hindi na ako yung batang bagong dating mula sa probinsya. Naging adult na ako at mas naiintindihan ko na ang mga bagay na dati ay hindi ko kayang unawain. Natuto rin akong mag-gym at mag-alaga ng sarili kahit papaano. Hindi naman sa pagmamayabang admin, pero may itsura talaga ako. Kahit nung nasa probinsya ako, ay may mga humahanga na sa akin. Pero mas pinili kong mag-focus sa pangarap kong makapagtapos. Hanggang sa dumating ang panahon na nagkaroon ng isang sensitibong pagbabago sa relasyon namin ni Sir Gabriel at Ma'am Bianca. Sa totoo lang, matagal ko ring pinilit na huwag pansinin ang mga nararamdaman ko. Alam kong amo ko si Ma'am Bianca at alam kong may asawa siya. Kaya kahit may mga pagkakataong ramdam kong iba na ang pakikitungo niya sa akin, pinipilit kong isipin na baka dahil lamang iyon sa pagiging malapit namin bilang magkakilala. Pero habang lumilipas ang panahon, hindi ko na rin maikakaila sa sarili ko na may nabubuong damdamin sa pagitan namin. Nagsimula yon sa maliliit na bagay. Mas madalas na kaming mag-usap kapag wala ang ibang tao sa bahay. Minsan ay nagtatanong siya tungkol sa mga pangarap ko pagkatapos ng kolehiyo. Minsan naman ay nagkukwento siya tungkol sa mga bagay na hindi niya kayang sabihin sa ibang tao. At sa bawat pag-uusap namin, mas nakikilala ko siya bilang isang babae na may sariling mga pangarap, takot at lungkot. Dumating ang panahon na naging mas personal ang mga pag-uusap namin. Hindi ko na maalala kung sino sa amin ang unang naging mas bukas, pero ang alam ko, pareho naming naramdaman na may nabubuong bagay na hindi na kayang itago sa simpleng pagkakaibigan. Sinubukan kong pigilan yon. Ilang beses kong sinabi sa sarili ko na mali at kailangan kong mag-focus sa pag-aaral. Pero mahirap pala pigilan ang isang damdaming matagal nang unti-unting nabubuo. Hanggang isang gabi, nagkaroon kami ni Ma'am Bianca ng isang seryosong pag-uusap. Sinabi niya sa akin kung gaano siya kalungkot sa pagsasama nila ni Sir Gabriel. Sinabi rin niyang pakiramdam niya ay wala nang nakakaintindi sa kanya. Hindi ko alam kung saan hahantong ang pag-uusap na yon. Pero nang gabing iyon, may nangyari sa pagitan namin na hindi na namin maaaring ituring na simpleng pagkakaibigan. Hindi ko na kailangang ikwento ang bawat detalye. Ang mahalaga, mula sa gabing iyon, may lihim na kaming pareho. At iyon ang lihim na akala ko ay hindi kailanman malalaman ni Sir Gabriel. Nagbago ang kilos ko pagkatapos noon. Kapag nakikita ko si Sir Gabriel, nakakaramdam ako ng guilt. Siya ang taong tumulong sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng trabaho at pagkakataong makapag-aral. Kaya kahit adult na ako at sarili kong desisyon ang ginawa ko, hindi ko maiwasang isipin na parang niloko ko ang taong unang nagtiwala sa akin. Sinubukan kong umiwas kay Ma'am Bianca. Mas nag-focus ako sa klase at trabaho. Kapag hindi kailangan ng pag-uusap, hindi ako nakikipagkwentuhan. Gusto kong bumalik sa dating normal ang lahat, pero huli na. May lihim na kaming pareho. At tulad ng ibang lihim, dumating ang araw na nabunyag din iyon. Isang araw, ipinatawag ako ni Sir Gabriel sa kanyang kwarto. Akala ko ay tungkol sa trabaho o sa mga accounting records na ipinagkakatiwala niya sa akin. Pero nang makita ko ang mukha niya, agad kong naramdaman na iba ang pag-uusapan namin. Tahimik siya habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam
kung may nagawa ba akong mali sa trabaho o kung may problema sa kumpanya. Hanggang sa sinabi niyang gusto niya akong makausap tungkol sa isang bagay na matagal na niyang iniisip. Doon ko unang naramdaman na may kakaiba sa paraan ng pakikitungo niya sa akin. Hindi na yon katulad ng dati naming pag-uusap bilang amo at empleyado. Mas personal na, mas mabigat. At habang tumatagal ang usapan namin, unti-unti kong naintindihan na hindi lamang tungkol sa trabaho ang dahilan kung bakit niya ako ipinatawag. Sa pagkakataong yon, may nangyari sa pagitan namin ni Sir Gabriel na hindi ko kailanman inakala. Hindi ko na ilalarawan ang mga sensitibong detalye, pero sapat nang sabihin na matapos ang nangyari, hindi na rin maituturing na ordinaryong relasyon ng amo at empleyado ang meron kami. Pagkatapos noon, mas lalo akong nalito. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Sir Gabriel. Siya ang taong tumulong sa akin noong wala akong ibang mapuntahan. Siya ang nagbigay sa akin ng pagkakataong makapag-aral. At ngayon, may isa na naman akong lihim na kailangan kong dalhin. Pero ang hindi ko alam, mas marami pa pala siyang alam kaysa sa inaakala ko. Ilang araw lamang ang lumipas nang muli niya akong kausapin. At doon niya sinabi sa akin ang mga salitang hindi ko inaasahang maririnig. Ethan, alam ko ang nangyari sa inyo ni Bianca. Parang biglang nawala ang lakas ko. Doon ko naintindihan na alam na pala ni Sir Gabriel ang tungkol sa amin ni Ma'am Bianca. Hindi pala niya ako ipinatawag para sirain ang buhay ko. Matagal na niyang alam ang lihim na pilit naming tinatago. Humingi ako ng tawad. Sinabi kong naiintindihan ko kung galit siya at handa akong tanggapin kung gusto niya akong paalisin sa kanilang bahay o tanggalin sa trabaho. Handa rin akong mawala ang lahat ng tulong na ibinigay niya sa akin. Pero hindi siya nagalit, gaya ng inaasahan ko. Sa halip, sinabi niyang matagal na rin siyang may sariling lihim na hindi niya kayang sabihin sa amin. Doon niya muling sinabi sa akin ang tungkol sa kanyang pagiging bisexual at sa mga bagay na matagal niyang itinago kay Ma'am Bianca. Sinabi niyang matagal na niyang alam ang kanyang sarili, pero natatakot siyang maging bukas dahil ayaw niyang mawalan ng asawa, respeto at reputasyon. At doon ko rin naintindihan na ang nangyari sa amin ni Ma'am Bianca ay hindi pala simpleng pagtataksil lamang sa paningin ni Sir Gabriel. May sarili rin siyang nararamdaman. At ang mas nakakagulat, may attraction din siya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Siya ang amo ko. Siya ang taong tumulong sa akin. At higit sa lahat, siya ang taong pinagsisihan kong niloko ko. Sinabi ko sa kanya na ayokong ang utang na loob ko sa kanya ang maging dahilan para gumawa ako ng desisyong hindi ko gusto. Sinabi niyang hindi niya ako pipilitin, pero sinabi rin niyang ayaw na niyang mabuhay sa kasinungalingan. Maya-maya, dumating si Ma'am Bianca. Sa unang pagkakataon, kaming tatlo ay nasa iisang lugar at wala nang maaring itago. Inamin ni Ma'am Bianca ang nangyari sa pagitan namin. Humingi siya ng tawad kay Sir Gabriel at sinabi niyang matagal na niyang nararamdaman na lumalayo na sa kanya ang kanyang asawa. Tahimik na nakinig si Sir Gabriel. Akala ko noon ay doon na magtatapos ang kanilang pagsasama. Pero hindi iyon ang nangyari. Hindi raw niya gustong maghiwalay sila ni Ma'am Bianca. Sa halip, sinabi niyang kung mananatili kami sa buhay ng isa't isa, kailangan nang mawala ang lahat ng pagtatago. Nag-usap kaming tatlo ng matagal tungkol sa aming mga nararamdaman, sa mga nangyari, at sa kung ano ang gusto naming mangyari sa hinaharap. Sa huli, napagdesisyonan naming subukan ang isang hindi pangkaraniwang relasyon na kaming tatlo ang nakakaalam at kumikilala. Hindi iyon isang desisyong ginawa namin nang basta-basta. Alam naming maraming tao ang hindi makakaintindi sa amin. Alam naming hindi ito ordinaryong pagsasama.
Pero sa loob ng bahay na yon, pinili naming maging tapat sa isa't isa kaysa patuloy na mabuhay sa kasinungalingan. At para sa akin, may isang bagay akong malinaw na itinakda. Hindi ko hahayaang mawala ang pangarap kong maging accountant. Sinabi ko kina Sir Gabriel at Ma'am Bianca na nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa nila para sa akin. Pero gusto kong makatapos ng pag-aaral at magkaroon ng sariling career. Ayokong dumating ang araw na ang buhay ko ay nakasalalay lamang sa relasyon namin. Pumayag sila. Kaya kahit nagbago ang personal na buhay naming tatlo, ipinagpatuloy ko ang accountancy. Mas lalo pa akong nagsikap. Habang ang relasyon namin ay nagbabago, ang career ko naman ay unti-unti nang nabubuo. Mas marami ng accounting tasks ang ipinagkakatiwala sa akin ni Sir Gabriel. Mas madalas niya akong isinasama sa mga usapan tungkol sa negosyo at mas nakikita niya ang potensyal ko. Hindi ko alam noon kung saan ako dadalhin ng lahat ng yon. Ang alam ko lang, ang dating houseboy mula Camarines Sur ay malapit nang maging isang graduate ng accountancy. At habang papalapit ang graduation ko, hindi ko pa alam na ang diploma na pinaghirapan kong makuha ang magiging unang hakbang sa isang career na magdadala sa akin sa labas ng Pilipinas. Hindi ko pa alam na isang araw, ang taong dating nagdidilig ng mga halaman sa garden ay hahawak ng financial operations ng isang malaking restaurant business sa Dubai. Pero bago yon, kailangan ko munang tapusin ang pangarap na dahilan kung bakit ako unang pumunta sa Maynila. Ang makapagtapos. At pagkatapos noon, saka magsisimula ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ko. Admin. Matapos ang lahat ng pinagdaanan ko sa college, dumating din ang araw na pinakahihintay ko. Nakatanggap ako ng diploma at tuluyan kong natapos ang accountancy. Hindi ko maipaliwanag ang saya ko noong araw na yon. Kapag iniisip ko ang pinanggalingan ko, parang napakalayo ng narating ko. Mula sa isang simpleng bahay sa Camarines Sur, pumunta ako sa Maynila para maghanap ng trabaho. Naging houseboy at hardinero. At habang nagtatrabaho, ay nakahanap ako ng pagkakataong makapag-aral. Ngayon, graduate na ako. Pero ang mas hindi ko inaasahan ay hindi pa pala doon matatapos ang tulong ni Sir Gabriel. Matapos kong makapagtapos, inalok niya ako ng posisyon sa kanyang kumpanya. Hindi na bilang houseboy, hindi na bilang hardinero, at hindi rin bilang simpleng estudyanteng tinutulungan niya. Gusto niyang magsimula akong magtrabaho sa accounting side ng negosyo niya. Para sa akin, malaking bagay iyon dahil unang pagkakataon kong maramdaman na ang pinag-aralan ko ay kaya ko nang gamitin bilang propesyon. Nagsimula ako sa mga junior accounting responsibilities, records, reports, reconciliation, expenses, at iba pang financial work ang una kong hinawakan. Hindi naman madali dahil iba ang actual na trabaho sa mga natututunan lamang sa classroom. Pero malaking advantage sa akin na dati pa ay nakikita ko na kung paano gumagalaw ang negosyo ni Sir Gabriel. Alam ko na ang basic operations at pamilyar na ako sa ilang proseso dahil dati pa niya akong isinasama sa mga business-related tasks. Kaya hindi nagtagal. Mas marami ng responsibilidad ang ipinagkakatiwala sa akin. Unti-unti akong umangat. Mula sa simpleng accounting work, napunta ako sa mas senior na responsibilities. Natutunan kong humawak ng mas malalaking financial reports, budgeting, monitoring ng expenses, at pag-aayos ng mga records na mahalaga sa operasyon ng kumpanya. Hindi ko minamadali ang sarili ko. Lagi kong iniisip na kailangan kong patunayan na hindi lang ako nakapagtapos dahil may tumulong sa akin. Gusto kong patunayan na kaya kong gawin ang trabaho. Habang lumalaki ang career ko at naging CPA, patuloy din ang relasyon naming tatlo nina Sir Gabriel at Ma'am Bianca. Hindi ko ikukwento ang lahat ng personal naming buhay dahil marami na ring nagbago
mula noong mga panahong houseboy pa lamang ako. Ang mahalaga, nanatili ang arrangement na napagkasunduan naming tatlo at natutunan naming mamuhay sa paraang naiintindihan lamang namin. Kalaunan, nagkaroon kami ng 4 na anak bilang bahagi ng aming unconventional family arrangement. Sa paningin ng ibang tao, si Sir Gabriel ang kinikilalang ama nila. Hindi ko naman yun naging problema. Para sa akin, mas mahalaga na lumaki silang may pagmamahal, seguridad, at mga taong handang gumabay sa kanila. Pero habang lumalaki ang aming pamilya, mas lalo rin akong naging seryoso sa career ko. Ayokong umasa habang buhay kay Sir Gabriel. May mga taong maaring magsabi na naging successful ako dahil tinulungan niya ako. Hindi ko naman itatanggi iyon. Totoo. Kung hindi niya ako binigyan ng trabaho nung nasa Maynila ako, kung hindi niya ako pinayagang mag-aral, at kung hindi niya ako sinuportahan noong mga panahong iyon, maaaring ibang-iba ang buhay ko ngayon. Pero alam kong may bahagi rin akong kailangang patunayan. Kaya pinaghirapan ko ang bawat promotion at bawat responsibilidad na ibinigay sa akin. Habang tumatagal, nagsimulang lumawak ang negosyo ni Sir Gabriel. Hindi na lamang isang uri ng business ang pinagkakaabalahan niya. Pumasok siya sa hospitality at restaurant industry at doon nagsimula ang isang bagong opportunity na hindi ko inaasahang magiging pinakamalaking turning point ng career ko. Nagkaroon sila ng plano na mag-expand sa Dubai. Noong una kong marinig iyon, hindi ko agad naisip na magiging bahagi ako ng expansion na yon. Para sa akin, malaking bagay na ang magkaroon ng bagong restaurant operation sa ibang bansa. Dubai pa. Isa yon sa mga lugar na madalas ko lamang nakikita sa television, internet at mga larawan. Pero habang pinag-uusapan nila ang project, naging malinaw na kailangan nila ng isang taong lubos nilang mapagkakatiwalaan para sa financial side ng operation. Isang taong hindi lamang marunong sa accounting, kundi nakakaintindi rin sa mismong negosyo. At sa huli, ako ang pinili ni Sir Gabriel. Nung una, hindi ako agad pumayag. Hindi dahil ayaw kong pumunta sa Dubai. Ang totoo, natatakot ako. Ibang bansa ito, ibang environment, ibang kultura, ibang paraan ng pagtatrabaho. At higit sa lahat, hindi ko alam kung kaya ko bang hawakan ang isang malaking restaurant operation sa ibang bansa. May isa pang bagay na gumugulo sa isip ko. Paano kung isipin ng mga tao na nakuha ko lamang ang posisyon dahil kilala ko si Sir Gabriel? Paano kung sabihin nilang hindi ko deserve ang trabaho? Paano kung sa unang pagkakamali ko ay isipin nilang houseboy lang talaga ako na biglang nabigyan ng mataas na posisyon? Hindi ko kayang alisin sa isip ko ang mga tanong na yon. Pero isang araw, kinausap ako ni Sir Gabriel. Sinabi niya sa akin na hindi niya ako ipinapadala sa Dubai dahil may utang na loob siya sa akin o dahil gusto niya akong bigyan ng madaling buhay. Sinabi niya na binigyan na niya ako ng pagkakataon noong wala pa akong diploma. Ngayon, may diploma na ako at CPA na. May experience na ako. May kaalaman na ako sa negosyo. At kailangan ko nang patunayan sa sarili ko kung ano ang kaya kong gawin nang hindi umaasa sa kanyang pangalan. Doon ako napaisip, tama siya. Kung habang buhay kong iisipin kung ano ang sasabihin ng ibang tao, hindi ako kailanman uusad. Oo, tinulungan niya ako. Pero hindi naman siya ang nag-aral para sa akin. Hindi siya ang gumigising ng maaga para magtrabaho at pumasok sa klase. Hindi siya ang nag-aaral para sa exams. At hindi rin siya ang humaharap sa bawat financial responsibility na ipinagkakatiwala sa akin. May bahagi ng success ko na pinaghirapan ko rin. Kaya tinanggap ko ang opportunity nang ihanda na ang mga papeles at tuluyang napagdesisyonan na pupunta ako sa Dubai. Halo-halo ang naramdaman ko. Excited ako, pero kinakabahan din. Sa unang pagkakataon, aalis ako ng Pilipinas, hindi bilang turista,
kundi bilang isang professional na may trabaho at responsibilidad. Habang nasa eroplano ako papuntang Dubai, marami akong iniisip. Naalala ko ang Camarines Sur, naalala ko ang pamilya ko, naalala ko ang unang araw na dumating ako sa Maynila na halos wala akong alam kung saan pupunta. Naalala ko ang garden na dati kong inaalagaan. Naalala ko si Kuya Arnel at ang mga kasambahay na unang tumanggap sa akin. Naalala ko ang unang pagkakataong sinabi ni Sir Gabriel na maaari akong mag-aral. At naalala ko ang batang Ethan na ang tanging pangarap ay magkaroon ng diploma. Hindi ko akalain na ang batang yon ay darating sa puntong sasakay ng eroplano papunta sa Dubai para pamahalaan ang financial side ng isang malaking restaurant operation. Pagdating ko sa Dubai, parang ibang mundo talaga. Mula sa unang sandali na makita ko ang mga skyscraper, malalawak na kalsada, luxury establishments, at iba't ibang taong nagmumula sa iba't ibang bansa, naramdaman kong napakalayo ko na sa batang nakilala ko noon sa Camarines Sur. Napakaraming lahi at kultura ang makikita mo roon. May mga taong mula sa Asia, Europe, Africa, Middle East at iba pang bahagi ng mundo. Iba ang paraan ng pakikipag-usap, iba ang workplace culture, at iba rin ang level ng responsibility na haharapin ko. Pero sa kabila ng lahat ng yon, may isang bagay na pamilyar: numbers, reports, budgets, financial records. Doon ko naalala kung bakit ako nag-aral. Hindi mahalaga kung nasa maliit na opisina ako sa Maynila o nasa isang malaking restaurant operation sa Dubai. Pareho pa rin ang prinsipyo. Kailangan kong maging maingat, responsable, at siguraduhing tama ang bawat financial decision na ginagawa ko. Ilang araw pagkatapos kong makarating, dinala ako sa restaurant na magiging pangunahing responsibilidad ko. Pagpasok ko pa lamang, nakita ko agad kung gaano kalaki ang operation. May iba't ibang departments, kitchen staff, servers, managers, suppliers, administrative personnel, at mga taong responsable sa araw-araw na operasyon. May mga customer na pumapasok at lumalabas. May mga deliveries, inventory, payroll, expenses, at napakaraming financial transactions na kailangang bantayan. Tumayo ako sandali at pinagmasdan ng buong lugar. At doon ko naisip ang isang bagay. Hindi na ako yung batang nagdidilig ng halaman sa garden. Hindi na ako yung houseboy na umaasang makapag-aral. Hindi na rin ako yung estudyanteng nangangarap lamang magkaroon ng sariling profession. Nasa harap ko na ang isang malaking responsibilidad at ako ang taong kailangang humawak nito. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang ako empleyado ni Sir Gabriel. Isa na akong Filipino finance professional na may sariling responsibilidad sa ibang bansa. At habang nakatayo ako sa loob ng restaurant na yon, hindi ko maiwasang mapangiti. Dahil sa isip ko, bumalik ako sa Camarines Sur. Naalala ko ang batang Ethan na minsang nangarap lamang na maging accountant. Hindi ko alam noon kung paano ko mararating ang Dubai. Hindi ko alam kung ilang pagsubok ang pagdadaanan ko. Pero naroon na ako. At ang susunod na laban ko ay hindi na kung paano ako makakapagtapos. Ang laban ko ngayon ay kung kaya ko bang patunayan na deserve ko ang pagkakataong ito. Dahil sa Dubai, wala na akong excuse. Kailangan kong patunayan na ang dating houseboy at hardinero mula Camarines Sur ay kaya ring maging isang professional na pinagkakatiwalaan sa isang malaking negosyo sa ibang bansa. At doon nagsimula ang tunay kong buhay bilang isang OFW. Pero kung may isang bagay akong natutunan sa lahat ng pinagdaanan ko, iyon ay ang katotohanang hindi naman pala kailangang maging perpekto ang buhay para masabing naging successful ka. Marami akong pinagdaanan bago ako nakarating dito at may mga desisyon akong ginawa na marahil ay hindi maiintindihan ng ibang tao. Pero pribado ang buhay ng aming pamilya at iyon ang pinili naming protektahan.
Ang mahalaga sa amin ay maayos kami, nagtutulungan kami, at lumalaki ang aming mga anak na may pagmamahal at seguridad. Ngayon, malalaki na rin ang mga anak namin at mas tahimik na ang buhay. Si Sir Gabriel ay malapit na ring mag-retire at unti-unti na niyang ipinapasa ang ibang responsibilidad sa mga taong pinagkakatiwalaan niya kasama ako. Kapag may pagkakataon, mas gusto na naming mag-travel, magbakasyon, at sulitin ang panahon na magkakasama kami. Hindi na tulad noong mga panahong puro trabaho at problema ang iniisip namin. Ngayon, mas gusto na naming makita ang mundo at gumawa ng mga alaala bilang isang pamilya. Masaya rin ako dahil hindi lamang ako ang umangat. Ang pamilya ko sa Camarines Sur ay nagbago rin ng buhay. Nakapag-aral ang 3 kong kapatid at natapos nila ang kanilang mga kurso. 2 sa kanila ay nagtatrabaho na rin ngayon sa restaurant business namin dito sa Dubai at unti-unti na ring umaakyat sa kanilang career. Kapag nakikita ko silang may sariling trabaho at direksyon sa buhay, napapangiti ako dahil naaalala ko ang dahilan kung bakit ako unang nangarap. Ang mga magulang ko naman ay ilang beses nang pabalik-balik dito sa Dubai habang ako naman ay Dubai at Pinas lang ang routine every month. Dati, gusto ko lamang makatapos para magkaroon ako ng magandang buhay. Pero habang tumatagal, naintindihan ko na mas masarap palang maging successful kapag may mga taong kasama mong umaangat. Minsan naiisip ko pa rin ang batang Ethan na umalis sa Camarines Sur, dala ang isang maliit na bag at isang malaking pangarap. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung magiging accountant ba talaga siya. Hindi niya alam na darating ang araw na magiging CPA siya, magkakaroon ng sariling career, at makakarating sa Dubai bilang isang OFW. At higit sa lahat, hindi niya alam na ang trabaho na una niyang tinanggap bilang houseboy at hardinero ang magiging simula ng lahat. Kung may natutunan ako sa buhay ko, ito yon, admin. May mga taong maaaring magbukas ng pinto para sa atin, pero tayo pa rin ang kailangang lumakad papasok. Si Sir Gabriel ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Tinulungan niya akong makapag-aral at naniwala siya sa kakayahan ko noong hindi ko pa kayang maniwala ng buo sa sarili ko. Pero ako ang nag-aral, ako ang nagtrabaho, ako ang nagtiyaga. At ako rin ang kailangang patunayan sa sarili ko na karapat-dapat akong magkaroon ng buhay na pinapangarap ko. Ngayon, kapag nakikita ko ang mga ilaw ng Dubai mula sa restaurant na dati, ay pinapangarap ko lamang na mapuntahan. Minsan napapangiti ako at naaalala ko ang garden sa Maynila na dati kong inaalagaan. Malayo na talaga ang narating ko. Pero kahit gaano kalayo ang marating ko, hindi ko nakakalimutan kung saan ako nagsimula. Ako si Ethan, isang dating houseboy at hardinero mula Camarines Sur na nangarap maging accountant, naging CPA, naging OFW, at kalaunan ay nagkaroon ng buhay na hindi ko kailanman inakalang magiging akin. At kung may isang bagay akong masasabi sa lahat ng taong may pangarap pero natatakot magsimula, huwag ninyong maliitin ang maliit na pagkakataong nasa harapan ninyo ngayon. Baka yun na pala ang unang hakbang papunta sa buhay na matagal ninyong hinihintay. Maraming salamat, admin, sa pagkakataong maibahagi ko ang kwento ng buhay ko. Mga kaibigan, ibang klase rin ang kwento ni Ethan. Makikita natin dito kung paano maaaring magsimula ang isang tao sa napakasimpleng kalagayan. Pero kapag pinagsikapan niyang gamitin ang bawat oportunidad na dumarating sa kanya, pwedeng magbago ng tuluyan ang direksyon ng kanyang buhay. Pero ipinakita rin ng kwento ni Ethan na hindi sapat ang magkaroon lamang ng pagkakataon. Kailangan mo ring pagtrabahuhan iyon. May mga taong maaaring tumulong sa iyo. Pero darating ang panahon na kailangan mong patunayan na kaya mong tumayo gamit ang sarili mong mga paa.
At iyon ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay ng isang OFW. Kapag nasa ibang bansa ka, hindi lamang pera ang dala mong responsibilidad. Dala mo rin ang pangalan ng iyong pamilya, ang mga pangarap nila, at minsan pati ang mga sakripisyong ginawa nila para makarating ka roon. At marahil iyon din ang dahilan kung bakit napakahalaga ng edukasyon at career development. Dahil ang pagiging OFW ay hindi dapat hanggang sa pagkakaroon lamang ng trabaho. Sana, kung may pagkakataon, ang bawat Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa ay magkaroon din ng pagkakataong makapag-ipon, magkaroon ng sariling investment, matuto ng bagong skills, at makapagplano para sa araw na hindi na kailangang mangibang bansa habang buhay. Mga kabayan, saang bansa ninyo pinapanood ang kwentong ito? Nasa Pilipinas ba kayo ngayon? O isa rin kayong OFW na nakikipagsapalaran sa ibang bansa? I-comment ninyo ang inyong bansa dahil gusto naming malaman kung saan na umaabot ang mga kwentong OFW. At kung gusto ninyo ng isa pang kwento tungkol sa isang Pilipinang ng ibang bansa at napunta sa isang sitwasyong hindi niya inaasahan, panoorin ninyo ang isa pa naming video na pinamagatang Domestic Helper na Buntis sa Kuwait. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong pagkakakilanlan. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.